Good morning, good afternoon, and good evening. Kung nasan ka man sa mundo, welcome to Sinigang Society. Sino mag-aakala na we are now on our episode 4 and I am so excited dahil sa episode 4 na to, sobrang puno ng inspiration, sobrang puno ng tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, at ang pinakamahalaga ay punong-puno ng dedikasyon sa sarili. Nag-reach out kami sa guest namin ngayon dahil kung makikita nyo ang Instagram account niya or ang social media account niya, he's YOLO. He's living his life. He's traveling in and out New Zealand. That is his full-time job. Pero nung nabasa ko na yung totoong kwento or syempre yung kwento behind that, kung paano ba niya narating yung ganong full-time job, punong-puno ng inspirasyon. Hindi ako makapag-antay na ibahagi sa inyo ang kwento ni Ray Traveler. Hello, Kiel. Hello, everybody. Welcome to Zinigang. And yes, thank you so much sa pag-invite dito sa Zinigang Society. Yes. Yes, and I wanna say that this one will be a hit talaga. Kasi it's your first time, di ba, na podcast sa New Zealand. Actually, Yeah. New Zealand. I think feeling ko, Yeah. kung meron man ng mga naunang nag-podcast dyan, kiniklaim Yeah. na namin na kami ang nauna. Yes. So, i-claim na natin yan at this will be like, Yeah. magbo-boom talaga to. So, thank you so much for inviting me. No, thank you, Yes. Ray, for No, coming thank here you. today. No. Hindi matatapos to. Hindi, thank you, Ray. Oo, sige. Gaya nga ng sabi ko, I'm so excited to share yung kwento mo, Ray. I will let you do the honor. Pwede mo bang ibahagi sa amin paano or saan nagsimula ang journey ni Ray Traveler dito sa New Zealand? Okay. All right. So, when I was young, charot lang. Since birth, charot. Nung pinanganak Nung ako. pinanganak ako, hindi. So, bali 2015, Ah. March, graduate ako as a uni sa Davao. And then, so mga ilang months noon, medyo tambay pa. So, nag-work ako muna din sa business ng parents ko. And then, after that, naisip ko na parang it's not really for me. Mhm. In the sense na parang ayoko yung kasi nakatira ako sa maliit na town. So, Anong sabi ko, taon pwedeng sabihin? okay. Tagasan ka? From Padada, Davao del Sur. Wow, Yes, Davao del Sur. yes. Kung kilala nyo si Melay, Melay, is Esnir. one hour away lang siya. Yeah, Esnir wow. is, I think, 15 to 20 Oh, pero minutes. Davao del Sur. Oh, is same. Nice. Oh, hindi natin alam, baka relatives din kami siya. pwede. Baka relatives Kasi din kung kami, hindi natin alam. nagkausap na kami ni Ray, pero grabe yung energy, parang, and yung vibe. Oo, Parang chill lang. Melay, Esnir, Melay. may something sa Davao del Sur, may something sa tubig nyo. Kasi it's so, grabe, it's sobrang comfortable, sobrang Oo. dali nyong mahalin. Oh, I think yes, like in general mga Bisaya, I would say mabilis kaming maka-attract, especially in general sa mga tao kasi una, like for me in my experience, I nakatira ako sa maliit lang na town. So wala kang ibang problema doon. Oo. Paano lang talaga kumain? Kung anong oras nakakain, ganon. Yung mga malalaking problema, like, hindi namin masyadong iniisip. So, mas more on, marami kaming time makipag-usap sa friends, sa family namin. So more on family-oriented, I would say. So, yun nga. Nakakamiss no na parang ngayon yung problema, yung parang ang usapan is anong problema natin today? Ang problema is kung anong tanghalian, Anong tanghalian, oo. anong dinner. Ngayon kasi iba na mga problema natin. As in, Adulting. hindi mo alam, ang dami ng mga problema palang Mga, so sa, kasi ako province din ako galing. So between Pampanga and Bulacan yung province ko. Pero I can relate. Ganyan din talaga nung, siguro mga bata-bata pa ako, kapanahunan ko. Like parang mga OG Marites talaga. Like Oo. before lunch, hapon, lahat yan nasa labas, nasa kalsada, naglalaro lang, no? Oo, Nakakamiss. patintero. So, So, napaka-chill lang sa province. paano nag-start? Anong okasyon na parang pumasok sa isip mo na parang, this is not working, this is not for me, kailangan kong mag-go beyond, kailangan kong pumunta somewhere. And paano napasok ang New Zealand? Ganun kasi Tito Boy. Charot lang. Tito Boy. Akin is, while nag-work ako sa business ng parents ko, hindi ko masyadong gusto yung environment. Not the business itself, but yung kasi outdoorsy talaga ako. Mahilig din ako mag-travel. Kahit sa Pinas, nagta-travel din ako lang mag-isa.
So nasanay ako ganun na environment. Doon sa business ng parents ko, more on like dapat nandun ka sa business, nag-handle. I'm not saying na hindi ako parang thankful kasi of course nandito ako dahil sa kanila. Yeah. I would say like spiritual wise, I'm very like out there. I wanna go out. So of course una nagpray. Sige, wala kang ibang choice eh. So nagpray muna ako. I mean, ang unang binigay sa akin, nagbigay talaga ng tatlo. Oo. Ang unang binigay sa akin is pag sa town or in general sa Philippines, 'di ba hindi tayo masyadong umiinom ng gatas na Ako in liquid, Ako hindi. liquid form? 'Di ba meron tayong yung powder, 'di ba? Tapos papapakin mo. Papapagin mo pa. Na-shock na ako, bakit sa bahay nung sa hugasan namin, pagtingin ko made in New Zealand. Na. Birch Tree. Birch- Hindi ko alam. Pwede ba sabihin yung brand? Pwede naman siguro. Bear brand. Oo. Made in New Ay, Zealand. Hindi, Angkor pala. Sorry, Angkor. Erase. Yes, erase. Angkor, Angkor. Yes, okay. Angkor. Naging dalawa pa yung brand. Okay. After a week or two, sa Facebook noon, di ba naglalagay, may mga question, mga ads ba yan or something na maglalagay doon. Anong personality mo, kung saan ka na lugar, di ba? So, di ba merong ganon, 2015 yun. So, sabi ko, sige, baka saan ako na lugar. Kasi wala din akong idea kung saan ako pupunta, mag-work or something. So, chinek ko. So, ito gusto ko. Ito yung personality ko. Anong lumabas? New Zealand. Feeling ko dahil nga outdoorsy ka, tapos New Zealand tapos is, maganda, diba, ang mahilig daming din mga mag-hike. tanawin. Mahilig sa nature, sa beach. So, yun siya lumabas. Pangatlo, after a month noon is lumabas na sa TV na naghahanap ang New Zealand ng mga employees. So, naghahanap sila pa. So, ang other option nun is pwede ka mag-student, di ba? So, sabi ko, tatlo na ang sign. So sabi ko, hindi ko na alam kung saan ang New Zealand. Like, alam mo, parang absent siguro ako noon. Nag-snack. Hindi parehas tayo, no? Nabihan ko yung parents ko, I wanna, Sana study. all. I want to go to New Zealand. Okay, I'll book you a ticket today. Pag sabihin nila, baka nepo ba yan? Nepo Di siguro, uy. So yun na, nag-search ako paano pumunta ng New Zealand, tapos yung student, tapos yun nga, senior ko sa parents ko. Of course, at first, natatakot talaga sila. Kasi syempre, ako yung pinaka-last. So, ako yung sa last sa family. Bunso ka. Ilan kayo? Sorry. 4 kami. 4. Ako yung bunso. So, syempre natatakot sila. 21 pa ako noon. So, ganun nga. So, yun nga. So, sabi ko sa kanila na parang ito yung gusto ko. Kasi gusto ko din mag-travel at maging, maging independent. Kasi nga, yung like sa bahay, diba, sa bahay parang, yung nandyan na yung mama mo tagaluto or for example may tagahugas, so ako wala akong masyadong alam nun kasi nga nasanay nga sa millennial ka, no? Yes. Kasi tayo mga millennial parang nasanay tayo na parang we stay in our parents' house until magkaroon tayo ng major event na parang nagpakasal and then doon ka lang mag-move out, no? Na parang ganun tayo ka-nurture eh. Like parang iba na kasi ngayon Gen Z, like parang I wanna move out after uni or after school, mag-rent ng place somewhere. Which is a good thing din naman. Pero kasi tayo nasanay nga tayo na parang kung hindi ka mag-iibang bansa at kung hindi ka mag-aasawa, parang hindi ka papayagan na bumukod, 'di ba? Para din ngayon mas aware na yung mga mas open na ngayon mga parents. Mas gusto nila na lumipad ka, fly high butterfly. Fly high butterfly. So nag-student ako kasi yun yung pinakamadali. So, nung 2016 is din siya, kailangan mo mag-IELTS. So, nag-study din ako for 6 months. Nung nakuha ko na yung visa, after 3 weeks ko siya nakuha ang visa. Kasi buti na lang talaga na-approve yung, nakapasar ako sa IELTS. So, yung after noon, so, nakita kami dito ng cousin ko, ng auntie at uncle ko. So, sila yung nag-guide para sa akin. Tapos, nag-student. Tapos, doon na siya nag-start. Like, for 9 months ako naging student and graduate. So parang common yan sa atin, no? Like parang student pathway. Ano yung obra mong i-share na parang if may curious na mga Filipinos na nasa Pinas pa tapos gusto nilang mag-student visa, mahirap ba? Mahal ba? Paano process? Sa experience ko is mahal talaga siya. Kasi una yung tuition fee is malaki. Hindi siya same dito. For example,
PR ka na or Mm. citizen, Free parang, na or pwede it's ka either free mag-loan. o tapos I would say 10K. Oo. Yun na yun for Mm. for 1 year. Ganun ang budget. Sa atin, times 2, times 3. Oo, Kasi alam oo. nila na if you are actually willing to go abroad, Mhm. gagasto ka talaga, Oo. maghahanap ka talaga ng Mm. pera. So yun yung ginawa namin na Mhm. naghanap talaga ang parents ko ng saan uutang. So Mm. ganun. So kasi gusto ko Supportive so talaga, no? supportive. Oo. Pero at first yun nga ayaw nila kasi nga malalayo ako. Sino bang kilala ko? Oo, Ano bang gagawin? oo. Kasi yun nga 21, naive pa siguro. Hindi ko Oo alam naman. kung wala pang experience, work Oo. experience kasi alam namang wino-work ko dun sa business ng parents ko, di ba? Take us back dun sa first few months or first few weeks mo na andito ka sa New Zealand. Ano yung gusto mong i-share na parang nag-struggle ka, na parang, hala, tama ba yung decision ko na andito ako ngayon sa New Zealand? Um I think una siguro sa environment at sa yung mga tao kasi una yung English natin is Oo. yun nga American English tapos dito British. So syempre kakapa ka talaga kung Oo. ano kahit ikaw din. Recon? Hindi nga natin naaring yung Oo nga recon. eh. So always pa ako like pardon, sorry, ganun. Buti nga ikaw alam mo na yung pardon. Ah. Ako parang kailan ko na nalaman yung Tapos- pardon. Tapos nagka-work pa ako. Like, first work ko talaga sa New Zealand kasi wala akong work sa Philippines. So, naghanap ako ng work dito sa New Zealand whilst nag-study. So, kasi ang required lang nun is 20 hours. So, naghanap ako. So, nakahanap ko kasi yung classmate ko nag-work din doon sa hotel. Sa likod lang ng school namin, sa Takapuna. Tapos, ang nag-hire nun sa akin, sige, sabi ng manager, sige, wala ka pang Kiwi experience, bibigyan kita ng 1 week work for free. Ha? 1 week, 40 hours. Like walang bayad? Or? Walang bayad. Oo. So, sabi parang iti-train or parang titrain. titingnan kung paano Hindi ko kasi ka. alam nung Oo. style, di ba noon, ngayon di ba, alam mo na dapat may probi ka, pwede ka mag-work 4 hours, tapos doon natitignan, doon ka i-assess kung ano ba, ipupush ba nila as probi and then full time. Sa akin, 1 week for free. Sabi ko, Parang ang gulang. sige, wala problema. Sabi ko, i-push natin yan. Kasi iniisip ko rin, wala din talaga akong Kiwi experience. Mas gusto nila. So, banquet staff ako nun. Nung nag-work kami, after 1 week nun, nag-usap kami ulit ng manager. Sabi ng manager, parang kulang pa yung experience mo. 1 week pa ulit. Kulang pa yung experience mo. Sabi ko sa isip ko, ano bang problema? Ano napakahirap ng alsahin mo ang isang upuan, ilalagay mo doon sa table, i-arrange mo yung plato at kutsara. Ano pa bang kailangan ng skill? Ano pa bang kailangan nun, di ba? Sabi ko, napaka-easy na lang ng job. Hindi mo na kailangan like memorize lahat-lahat. Kasi una, may magtuturo din magaguide din sa'yo. Sabi ko, ano pa bang kailangan? Sabi ko, pero parang feel ko may something wrong na, pero pinush ko pa din. Sabi ko, sige, laban lang. Sabi ng manager, parang kailangan po talaga ng another 1 week. Oh my God. Totoo. So, sabi ko, hindi na to pwede. Oo. Mangga na to. Oo. Manggagamit na. Oo. siya. So, sabi ko, sinabi ko siya, okay, pero nung umuwi ako, doon ko siya tinext. Kasi syempre, una, takot ka pa. Oo. 22 pa ako noon. So, Medyo confronting din naman confronting kapag pa. So, feel ko parang ginamit talaga ako. Oo. But it's okay. Like, it is what it is. Ganun na time na yun. Sige. So, naghanap na lang ako ng iba din at eventually nakahanap din ako. Nice. Ang nahanap ko sa second job ko is grilled stuff. Alam mo yung Mongolian na ano? Oo. Di ba wala akong experience na luto-luto kasi na-remember ko pa noon yung classmate ko na Bisaya din. Taga Cebu siya, si ate charot lang. Si Faith, hello Faith. Hi, Faye. Kasi isa sa mga pinakamabuting na Filipino talaga na nakilala ko. Like no doubt. Shout out For me, natin yan. kasi up until now, like para talaga siyang si Mama Mary. Kaya Faith siya, Mary Faith. Mama Mary talaga super. Tapos, na-remember ko, hindi ako marunong magluto. Ang ginagawa ko lang pag nag-grocery ako, ang niluluto ko lang is microwavable. Like Gordon Blue. Gordon Blue. Medyo makunat yan. Gordon Blue. Gordon Blue. Gordon Blue. Tapos nakita ni Ate Faith na siya, like, hala, ba't always yan ang pagkain mo? Sabi ko, hindi ako siguro magluto. Kahit yung rice nga, microwavable. Ay, yung mga nasa pack na. nasa pack. So, nag-decide siya, sige, ako na magluto ng food, kayo na magdala ng rice. But yung nakaluto na rice. Yun nga, so,
yun nga, sabi ko sa kanya, isa siya sa mga tao na pinakamabait talaga. Kasi parang napaka-selfless niya talaga ba. Tapos the way siya magluluto, as in napakasarap talaga. So dun siya. So yung sa work ko na grilled stuff, hindi ako marunong magluto pero pinush ko pa din. Sige, kaya ko yan. So ganun na sa, di ba ang Mongolian, di ba nasa gitna ka tapos malaking lutuan dyan na round. So ganun ka. Tapos minsan late ka na makauwi kasi kailangan mo linisan lahat o ganun. Tapos study na naman kinabukasan or school. Kasi yung school namin noon parang 5 days a week kami. Grabe. Oo, tapos syempre mahirap din kasi syempre mag-study ka pa pag uwi. Tapos yun na. So after nun, like nakahanap din ako ng iba pang work for the visa na. So like Kasi naka-graduate ka na this time. graduate na ako pero hindi ko give up yung ibang work ko kasi after graduate parang part-time na yung pangatlong na job parang part-time pa din. So hindi ko siya give up yung grades stuff ko. So work pa rin ako. Pero syempre nga grabe ang juggling sa problema ba. Kasi syempre kasi hospitality pa yung winwork ko. So kapag mag-English yung mga tao, hindi mo maintindihan. Parang no English, ganun. Tapos ikaw pag magluluto ka, hindi mo lang titignan. Like parang focus ako magluto. Titignan mo siya, kakausapin ka talaga. Ganun na style. So after nun nag-ano na ako, buti na lang nakahanap din ako ng full-time job. Third na. Tapos syempre struggle din nun. Syempre yun nga tapos nagkatigyawat ako, sobrang daming tigyawat. Dami, no? And actually, ang daming changes na mararanasan mo papunta mo dito sa New Zealand. Lahat na, hindi lang emotion, pati physical, mag-appear. Spiritually. Spiritual. Challenge talaga yun. Pero alam mo, nung pumunta ako dito, nung natandaan ko nung first few weeks or months ko, parang ang spiritually, ang strong nung relationship ko kay God. Kasi parang, please Lord, guide me. Parang ang daming challenges, ikaw lang yung feeling ko, ikaw lang ang meron ako ngayon. Kasi parang, as in, no one talaga. Like parang, ikaw na ang bahala, magpe-pray ka na parang sana I meet the right people, sana someone is there to help me. So parang kailangan mo din talaga ng strong faith. At doon mo nga na-meet si Faith. Diba? Si Ate Faith. Yun din yung pinakamaganda nung time na yun, yung mga Filipino, talaga sila, open sila ba? Tapos willing talaga silang mag-help sa'yo. Ang minsan lang, kasi hindi nila alam, so kailangan mo din mag-reach out. Kailangan mo maging, parang self-advocate mo lang din yung sarili mo. Maging reach out ka din sa kanila, huwag kang matakot magtanong or humingi ng Pero of course, you need to be reciprocal din. Reciprocate ka din. Para Things na obra mo gawin for them. No? So things were okay, like parang nagka-full-time job ka. What happened? Bakit parang dumating sa punto na gusto mo nang bumalik ulit ng Davao del Sur? Nung nagka-full-time na ako, isa sa mga challenges na nangyari sa akin is, yun nga nagkatigyawat ako. Sobrang damit niya, kumpul-kumpul talaga siya. Grabe, hindi ko lang pwede i-share yung picture kasi parang nakakaano ng dignidad. So, tapos, pa sa drive-thru. Pag drive-thru, alam mo yung drive-thru, so, hey, order. Tapos pag mapupunta na sila sa magbabayad na sila. Alam mo yung makikita mo, pag ibibigay mo na yung FPOS, sila, pag magbabayad sila sa'yo, makikita mo yung iris nila, hindi nakatutok sa FPOS. Saan sila nakatutok? Sa tigyawat ko. Ganun ang napaka-worst. So, syempre, bababa yung system, yung yung confident level, di ba? So, sabi ko like, oh my God, paano ba to? So, syempre, ginawan ko siya ng paraan. So, kasi pa ako doon, kahit full-time ako, kailangan ko pa rin umakyat sa another level, another job as a manager para doon siya, base sa immigration, kailangan mong maging manager bago ka i-approve for residency. For work visa nung time na yun. Another 2 years visa. So, kailangan ko siyang So, yun nga isa sa mga challenges. Tapos, after 6 months naman nun, naging store manager din naman ako kaagad. Wow. Pero yun, isa din yun sa pinakamalaking challenges kasi as a store manager, yung mga mas nagtagal doon, hindi ka nila masyadong taas kilay sila Oo. dyan. Like tapos pa kasi ako, ginawa ko naman yung Best mo. best ko. Tag-study talaga ako. Tapos kasi 'di ba may module yan bago ka maging manager. Ginawa ko talaga siya kaagad. So ganun ba? So yun lang yung mga mangyayari na walang masyadong respeto sa'yo. So ganun. So syempre mas lalong bumaba. May tagyawat ka pa. Hindi ka pa respetuhin. Nakalimutan ko na yung tagyawat. Andun pa nga pala yung tagyawat, no? Yun ba? Nag-mix na siya. Halo-halo. Mix na siya. So
dumating talaga ako sa point na ayoko nang mag-work. Sabi ko, uuwi na lang talaga ako. Kasi Oo. parang hindi talaga siya kaya. Sabi ko, kahit nag-reach out na ako sa relatives ko na gano'n na sitwasyon, sabi ko, Lord, parang it's time. Oo. So bago ako umuwi ng Pinas, why not mag-travel siguro Mm. muna ako? Tapos yung car ko is Suzuki Swift. Ano Mhm. yung pangalan niya? Ano? Tay-Tay. Tay-Tay. Kasi Taylor Swift. na. Sabi ko para madali na si Tay-Tay. Tay-Tay, Taylor Swift. Mahilig din ako. I mean actually, paborito ko rin si Taylor Swift. Mm. Yes. So, isa kang Swiftie. Swiftie ba? Tama Swiftie, ba ang oo, tawag? oo. Swiftie, Pumunta ako sa ah. concert nila, I think, Nice. 2019, 20. Yung ganun. Nag-travel ako. At first, nakakatakot talaga siya. So sabi ko, paano kaya to? Like, ako lang mag-isa. Mm. Pero may experience na ako, pero iba pa rin tong abroad ka Oo, mag-travel, oo mag-solo. naman. Pero, yun nga, pinush ko pa rin. Sabi ko, laban lang. Oo. Laban ko talaga yung ano. Sabi ko, ang ginawa ko, kasi January yun, so summer. Oo. So, it's either natutulog ako sa camp, nagka-camp ako sa DOC, Oo. or sa sa paid campsite, Oo. or kung wala nang choice, kung maabutan ako na napaka-late na, kasi usually ang campsite, 9 p.m. siya magko-close. Close na yan. So oo. pagkarating ko doon, wala nang choice, doon ako sa car matutulog. Oo. Travel ako sa Auckland, sa Hamilton, sa Tauranga, sa Rotorua, sa Taupo, hanggang dumating ako sa Wellington. Nice. Oh, so sabi ko, ang layo ko na. Kasi mga 2 weeks na yun. Mm. Pero isa yun sa parang nag-open up talaga sa akin na kaya ko talaga pala lahat. Mm. Like, for example, may mangyayari sa akin na, for example, maubusan ako ng pagkain. Mm-mm. Maghahanap ako ng grocery. Napaka-easy access na lang ba? Like, Oo. yun lang yung problema mo. Um. Alam Tsaka mo? mabubuhay ka pala Oo, kung ano yung as andito, in. no? Tapos Like, mabubuhay ka lang kung ano meron ka. Oo, Hindi oo. yung parang, oh my God, wala akong wala akong ganito. as long as may food, may As long as may tubig, food, yung mga may essentials. gas, Oo. pwede. Yung mga essentials ko, nag-deep down dun na lang sa 3. Oo. Tapos Oo. travel na lang. Oo. Ganun. So, yun nga, tinry ko talaga lahat ng mga activities. Kasi sabi ko, uwi din naman ako eh. So, ubusin ko na Why lang. not, no? Lahat Oo. ng lahat ng activities dito sa New Zealand. Sabi ko. So, yun nga, nag-bungee jumping, skydiving, wild water rafting, ano pa, yung pinakamahirap na nagawa ko is canyoning. Kinaya ko pa rin. Siyempre, Kaya oo. pa rin, laban Pero pa yung rin. puso mo yan, sobrang happy kasi as an Oo, outdoor as person, in, sabi diba? ko, oh my God, yes. Sabi ko, Oo. yes. Like, napakasarap sa feeling. Na Mm. para kung, yun nga, yung freedom na Oo. feeling, yun yung naranasan ko sa travel ko. At dahil napasyalan mo na halos karamihan ng lugar dito sa New Zealand, mag-fast talk tayo. Okay. Okay, Ray Traveler, ready ka na ba? Ready na. Ready na. So, ano lang to, parang guide lang sa mga nanonood sa atin kung ano yung place na pumasok sa isip mo kapag sinabi ko yung category. Best beach dito sa New Zealand. For me, Mount Maunganui. Mount Sa Maunganui. Tauranga. +1 sa akin din, para Oh, yun. Best food spot. Dominion Road dito sa Auckland. Auckland. Kasi until 3 or 4 a.m. Ay, Sila tama. nagko-close. Best culture or city vibe. Rotorua. Kasi Rotorua. doon mo mafe-feel yung Maori na living nila, tapos yung culture din, madaming mga activities doon. Yes. Tsaka parang ano yung weather doon, no? Like parang so-so lang, hindi masyadong mainit, Oo. hindi masyadong malamig. Oo, mag-mask na lang kayo kung ayaw nyo yung Alam nyo kung bakit but mga it's taga New healthy. Zealand. It's healthy naman. Best people. Best people, I think in general sa New Zealand, napakabait nila dito. Buong bansa. Oo, buong bansa. Oo. Best hike Best hike. or For hiking place. hiking spot. Hiking spot. I think I would say, if you wanna see, mostly kasi ang people, ayaw nilang, mas madaming gusto ng sunset. Okay. Dito sa Auckland, Mercer Bay Loop. If Mercer you wanna Bay. see the best sunset, Okay. sa Mercer Bay. Tandaan nyo yan, mga kasinigang. Best place for campers sa mga nagpaplanong mag-camp. Alin yung Sa must visit? Northland, Waipu Cove campsite. Kasi sa harapan din siya ng beach. At yung Nice. beach puti din. Nice. Which is really Sa nice. South? Sa Northland. Okay. Sa So, South Island naman, anong Sa advice mo? South Island, sa Auckland. Sa Wanaka. Yes, sa Wanaka. Kasi nice. siya, especially pag autumn season. Ay, grabe. Ang ganda. Tsaka parang ano doon, no? Like parang painting yung buong South. Oo. Grabe, Like, sabi no? ko, oh my God. Like, doon din ako umiyak eh. Nung first kita ko, nung nakapunta ako sa Wanaka. Kasi sobrang ganda niya. Like, No? makikita mo lang siya sa poster noon. Oo. Ngayon, andyan ka na. After na bumalik ko, meron pa akong, I would say, parang 1 month and a half Mhm.
Bago ma-expire visa, yung bago visa. ma-expire yung Okay. visa. Sabi ko, bibili na ako ng ticket. Oo. Pero, may something inside ba, sa loob ko na, yung will na, gusto ko pa rin magstay. Kasi ang dami ko pang gustong puntahan. Nakatulong ba yung pag-travel mo? Oo, No? nawala yung, kasi dumating ako sa depression Oo. state eh. Anxiety, Mhm. yes. Nung nag-travel ako, nawala talaga, totally zero. Mm. Oo. Yung nawala lang sa akin when nag-travel is ang pera. Pera. Pera lang. But sabi ko no, babalik din siya eh. Hindi, oo. Oo. Saka kasi kapag bumalik yung dati mong parang drive, Oo. kahit wala kang pera, gagawa ka Actually, ng yes, paraan para yes. magkaroon ka ng Oo. pera. Oo. Totoo yan, totoo yan. So, nung time na yun, naghanap pa rin ako ng job. Mm. So, good timing, nakahanap ako ng job kaagad. Nice. So, tapos good timing din, in-approve din nila. I mean, nag-support din sila. Sabi ko, wow. So, another working visa Oo, para sa'yo. nagbigay another working Oo. visa for 2 years. Nice. Lumipat ka ng Hawke's Bay for potentially residency, tama? Dahil sa Auckland, parang minus... Hindi. You May don't get- extra points. Oh, extra Kasi points point system outside. yun eh. Point system yun. Nice. 160. I'm not sure kung meron pa ba ngayon. But yeah, noon. Familiar ngayon sa visa. So, kailangan ko magstay doon for 2 years para lumagpas siya na 160. Para sure. Kasi parang I would say 165. Para sure na. Kasi syempre magbabayad ka pa sa lawyer. Oo, tama. Para sure na ma-approve. So, nung nangyari yun, na COVID time, naswertean din tayo. Di ba may yung anong tawag yun? Yung resident visa, one-off. Oo. May Diba? yung mga nag-work na dito for certain years, nag-issue sila ng one-off resident visa. Yes. Lipat ko na, which is really good din na same ang work, same ang place. So para na ding, pero resident na. Ganun na siya. So which is really good. So tuloy-tuloy na lang din yun. And then, yeah, eventually another problem na naman. Eto Pinakamalaking problem na. Ito na yung parang... Oo. Parang dagok. Tama ba? Dagok Ito ba? na yung parang Anong rock bottom. nangyari? Oo. As in, wala nang ibo-bottom nito. Wala na. Ito na. Nasa ano ka na? Sa core ka na ng Lugmok ano. na. Nilugmok. Lugmok na. as Anong in. nangyari? So, ang nangyari is, nung may-ari ng shop na yon is, ibebenta niya yung store. So, hindi niya sinabi sa amin na, what I say is, late na niyang sinabi sa amin. Tapos, Kasi gaano ka late nga? 2 weeks? Tama ba? 1 week. 1 week? 1 week notice. Grabe, di ba? Sino Oo. makakahanap ng trabaho Oo. ng 1 week? So, bago kakalipat ka? ko lang. Oo. Siyempre, gumasto ako. Kakalipat ko lang. So, sabi ko, hindi to pwede. So, sabi ko, tapos hindi lang kasi akong nawalan ng trabaho. Hindi lang ako na redundant. Madami kami. Madami, 4 kami. Actually, Malaking company ba to? Like, kasi marami malaking siyang branch. company. Ayoko lang sabihin yung branch it's kasi I wanna move on. Oo, And I wanna tama. bless them ba? Oo. Na sana maging okay yung store nila. Kasi it will reflect you naman eh. Oo, tama. Kasi I don't want to say any negative sa anything. Oo. Kasi gusto kong mag-move on Siyempre, sa oo. buhay. Oo. So, ang nangyari nun, 4 kaming na-fire, tapos yung iba, umalis na lang din. So, 1 week notice, sabi ko, hindi to pwede. Mhm. So, ang ginawa ko, nag-hire ako ng lawyer. Nice. Oo. Pero before ako nag-hire ng lawyer, may nagsabi sa akin na regular namin na pwede ka mag-hire ng lawyer for free. So, no win, no fee. Oo. So, yun na, nag-hire ako noon. So, pinush ko talaga. Sinabihan ko yung mga nawalan din ng trabaho na gusto mo sumama sa akin para mas malakas yung ano natin. Kasi hindi to pwede. Walang redundancy fee. Walang Oo. emergency fee. Wala. Bye na. Saka bye. 1 week notice, Imagine diba? ilang years ako nag-work sa kanila. I think I would say more than 5 years. So, parang ganun kabilis lang ba? Like, ganun na lang. Oo. That's it. Saan ka kumuha ng lakas ng loob Ha? na gawin to? Kasi di ba, aminin naman natin, di ba, as parang you're working a resident visa but still parang you're still new sa country. Saan ka humanap ng courage na parang no, I will stand for myself, I'll stand for my colleagues. This is wrong. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? I would say like sa visa. Yes. Kasi may kasi na resident visa na ako. So eh. sabi Oo. ko, I wanna use my rights as Tama. a resident. Kasi yun yung isa sa mga reason ba't naging resident. Kasi nilaban ko yung mga laban sa buhay. So Nice. ganun. Nilaban ko. So meron kaming hearing. Online lang yun ng time na yun. So, pero nasa depression state na din ako ulit. Oo. So, nagka-depress ako ulit. So, nung first hearing, after I think 2 months, so after ng first hearing, kailangan pa daw
another second hearing pa daw. Pero kailangan mag-wait ng 1 to 2 years. Oh, Sabi ko, kailangan ba akong maging depressed for the whole 2 years? Sabi ko, hindi na to pwede. So, nagpa-doktor ako. Kasi bumalik yung depression state ko tapos nag-worsen siya. So, syempre, pag magpapadoktor ka, magtatanong sa'yo yung kung ano yung kalagayan mo, ano yung mga ginagawa mo. Kinonfirm ng doktor na depressed talaga ako. Ano na siya na state. Niresetaan niya ako ng antidepressant. Pero sabi ko, kasi alam ko kasi yung, parang nasa isip ko na, ang antidepressant para sa akin is, hindi siya mag-heal kung ano yung nasa loob mo. Kung depressed ka. Para siyang i-cover up yung feelings, yung emotions mo. Para lang you go through. Para lang may magawa ka sa daily mo. Kasi pag depressed ka, halos wala kang gustong gawin sa bahay. Parang survival mode ka lang. So, pero sabi ko, parang gusto ko siyang i-go through na state. Kasi sabi ko, alam ko sa sarili ko na mag-heal to Kasi I know that time heals. And kung may tiwala ka din sa sarili mo na mag-heal ka talaga. Pero alam mo yung nakita ko na maganda is you recognize depression. Sa culture natin, it's not a very open conversation. Yes. And ang daming sign o ang daming symptoms na you are depressed. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo matanggap. And it's a different story. Yun yung maganda sa story mo, Ray. Kasi na-recognize mo na depressed ako. Na I think I'm in a depression. So I need something. And then you seek help. And then meron ka pa ring motivation o meron pa ding spark doon na parang hindi, I need to do something. Alam ko depressed ako. But still, I will do my best to overcome this. Nice. Yes, totoo yan. Kasi sa atin nga, hindi siya recognized. O wala din tayo masyadong therapist. Well, parang Not pretty sure. since hindi siya masyadong nare-recognize actually, simula yan sa sarili mo, di ba? If hindi mo ma-recognize sarili mo na depressed ka, mahihirapan kang mag-move Totoo forward. yan. If na-recognize mo yung sarili mo na depressed ka and your surroundings or the people around you judge you for being depressed. Kasi di ba sa atin, like parang, depression, baliw, nababaliw ka na. Di ba? Yun agad yung mindset sa atin. Kaya din sa atin, sa Filipino, manabi din akong kakilala na, I mean, in my experience, like depressed ako, pero pag makikita mo ko, mag-uusap tayo, parang wala. Hindi, madaming Kasi ganyan. kina-cover up ko yung feeling Kasi nahihiya ka. Nahihiya ka ng time. And iba yung battle, iba yung tumatakbo sa isip nyo, iba yung battle ng may depression. Like everything is just, kailangan mo ng 200% effort para gawin yun. And sometimes, doon nag-fail Kasi parang, hindi ko kaya, wala akong extra support. Sobrang halaga ng isang tao na naniniwala sa'yo kung may depression ka. Sobrang halaga ng may nakakausap ka ng 10 minutes. And minsan yung kamusta ka, sobrang halaga sa taong may depression. Diba? I would agree. Like, so, thankful din ako na hindi ko siya kinip sa sarili ko. Inopen up ko talaga sa relatives ko. Para may mailabas talaga ako kasi otherwise, wala. Like, mababaliw ka talaga. Kaya very important na yung mga friends natin dyan, kausapin talaga natin. Kumusta sila, kung ano may yung, kahit simple, kumusta lang. Sabihin mo sa kanila na mahal mo sila. Kasi yun yung mga bagay din na nangyari sa akin na may nagsabi sa akin na mahal ka namin kaya don't like hesitate to tell reach everything out. to reach out. Exactly. Doon siya nag-open. Doon ako like mas nag-reach out sa kanila kasi parang alam ko na may tao talagang tatanggap sa mga pangyayari Pero nag-stop din ako sa second hearing. Sabi ko sa lawyer ko na parang ayaw ko nang antayin. I wanna move on na talaga. Kasi otherwise mag-a-add din siya sa emotion ko. Aantayin ko siya So, babalik ulit yung emotion tapos mo hindi pa ako uminom ng antidepressant. Mm. So, mas lalo siyang lalala. Sabi ko, I wanna move on para isa doon, wala na. Para siyang yung tinik ba, wala nang tinik. So, I went through for 1 year, I would say. Yeah, 1 year na. Nice. Pero, eventually, I'm not gonna say na fully healed. Kasi meron din mga, nung time na yun, may mga trauma din na lumabas Kasi ang sobrang lugmok ko, mapapatanong ka talaga. Like, ba't ka andito sa mundo? Like, why are you here? Ano bang purpose mo? Minsan, yan yung common question na natatanggap ko rin is parang, is it worth living or what is my purpose? Why do I have to exist?
May mga ganyang tanong din talaga nalalabas, no? Na Actually, parang bigla na lang papasok sa isip. especially pag depressed ka, ang dami, tapos anxiety pa, ang dami mong tanong. Yung mga mangyayari bukas, ang advance mo na mag-isip, tapos pinaka-worst pa, walang positive ba? Puros negative yung mga iniisip mo the Parang ang next day. dilim-dilim. Ang Oo, dilim-dilim ng oo. buhay, no? Pero yeah, sinabi ko mawawala din to. Like time heals, and then for also like support sa relatives ko. Yeah. And then sa Pero mga may friends isang ko. bagay na parang nag-ignite ng ano ba talaga yung gusto ni Ray, 'di ba? So you were doing Uber Eats and you were listening to this podcast. Can you Oo. share us what is that podcast all about? Okay. So, while nag-Uber ako, syempre minsan mag-aantay ka sa food na maluto. So nakikinig ako sa Facebook at Instagram na mga reels. So may tinitingnan ako, okay. So may isa nitong podcaster, sabi niya na in order to heal yourself and move on, you need to start from inside out. Sabi ko, paano yan? Inside Out. Inside Out. Naging movie na. Sabi ko, Inside Out. Oo. Sabi ko, Inside Out. Sabi niya, tapos, Inside of course, ni-reference niya si yung isang podcaster which is called Jim 14. Si Jim 14, podcaster yan siya. Podcaster, spiritualist, personal evolution, not only development, personal evolution. Nice. Not only as a human being, but as a spiritual being. Kasi lahat tayo naniniwala, meron tayong spirito. So that's why yung sabi niya, you need to start from inside out. Kasi you need to heal your soul, you need to heal your... Start from within. From no? within. So sabi ko, na-curious ako kasi gusto ko mahil. Oo. Sino namang hindi mahil? Kasi nag-Uber ako, pero it's still, I feel lost. Kahit meron na akong source of income. 'Di ba? I still feel lost. Tapos nakahanap din akong another work malapit lang. So parang part-time noon sa coffee shop, tapos Uber. Sa gabi. Nawalan din ako ng trabaho ulit. Yun pa rin ang nangyari. Parang bumalik. So may bumili ng bago. Second, like parang... Second job. Oh, wow. Second job ko na coffee shop. Binenta. Finire kami ulit. Oh my Like, di ba, second time. But nung time na yun... Kaya pala wala nang magra-rock bottom pa. wala nang irarak niya. Nasa ka na, core ka na ng mundo. Gani, Grabe. Yes, so, pero nung time na yun, hindi na siya masyadong masakit. Kasi parang nag-numb na. Okay, it is what it is. Sabi ko. Nag-Uber na lang ako, full-time ulit. So, tapos nag-Uber pa ako. Nasira pa yung sasakyan ko. Like, si Tay-Tay. grabe. Nasira si Tay-Tay. Oo, nasira yung sasakyan ko. Like, yung makina niya talaga, hindi na pwede. Kasi matagal na din siya. So, nag-give up na talaga siya. So, imagine, nawala ako ng trabaho. Nawalan pa yung source ng trabaho ko, which is ang Uber. What So, happened? paano na yan? Kaya nga, Ba't ako ano nandito nangyari pa? kay Charot. Ray? So, yeah. So, gumawa ako ng paraan. Sabi ko, like, dapat, kasi yung will ko nga, parang mas lalong lumakas. Oo. Kahit lugmok ako, mas lalo siyang lumakas yung will ko na gusto kong umahon talaga sa buhay. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa Facebook, then naghanap ako ng mga di ba may mga sa atin na mga grupo, like Pinoy sa New Zealand, gano'n. May nakita ako si kuya na nagbebenta siya ng sasakyan like for second hand. So, ni-reach out ko siya. Kasi yun yung ibang way eh. So, ni-reach out ko siya, sabi niya na, sige, tutulungan kita, ganito, ganyan. So, yun na, nakahanap ako ng car dealer. So, napakaswerte ko din. Feel ko, talaga yun, blessing din. Blessed, Another blessing. Kasi, alam mo, wala akong work. So, paano sila i-approve yung car? Wala kang finance. No? Oo nga. Wala kang finance. Siyempre, titingnan yung bank account mo. Ang daming account. 6 account. Puro zero. Ang dami ko pang inano na account, 6 account, tapos zero pala. But it's okay. Pero, in-approve nila. Galing. Okay. What I need to do na para mawala tong problema ko. So sabi ko, okay. So nag-Uber pa rin ako. So nag-save ako ng pera. Sabi ko, di ba nag-travel ako for 2 months? 2 months yun na libre. For free. Na I mean like solo travel. Sorry. Yeah, nag-solo travel ako. So sabi ko, paano ko kaya gagawin yun na whilst earning money? Nice. Oo, sabi ko, paano ko kaya gagawin yun? So sinulat ko. Kasi napaka-importante pala na isusulat mo yung mga gusto mo sa buhay. Kasi yung nasa utak natin, madaming finifilter niya eh. O finifilter una sa mga problema, finifilter niya yung anong gagawin mo bukas. Kung isusulat mo siya, mafo-focus
yung Kung gusto ano mong yung o kung gusto ano yung mo. gusto mong gawin. Oo. Sinulat ko siya. Okay. So mas nag-clear yung vision ko, Oo. 'di ba? Kung ano yung gusto ko sa buhay. Ano yung mga sinulat mo? Sinulat ko, okay. I wanna travel talaga for Oo. na whilst earning money. Tapos gusto ko talaga solo travel din. Gusto ko magka-camper van. Mm. So, sabi ko. So na 2024 nag-study ako as photography, general photography. Mhm. Naka-base sila sa Queenstown. So online study Oo. na. Sabi ko, ito yung unang way. Oo. But of course, I need to be consistent, Oo. discipline. Tama. 'Di ba? So inuna ko 'yun bago ko ginawa Mm. na Pinag-do ka. Oo. So nag-save ako, nagbayad ako sa general photography na lesson. So after nun, in-apply ko din yung mga na-learnings ko. So sinabihan ko yung mga, guys, baka meron kayong mga dyan, mga kung gusto niyo ng free photoshoot. Kasi para ma-experience Oo, ako. oo, But tama. also, Para ma-practice mo rin what yung I need natutunan to mo. be is also to be courageous din. So Oo. I need to be courageous first. Get Kasi out kung of wala your akong shell kasi din wala naman akong Oo. courage, hindi ko din sila i-reach out, 'di Mm. ba? Kasi natatakot ka eh. Tama. Oo. So I need to be courageous first, enough. then Yeah. do na mag-reach out sa kanila. So nag-reach out ako sa kanila. So eventually meron akong wedding. Nice. Yes, Oo. meron akong mga And it's all prenuptial. paid na this time, no? Actually, Or mix pa? Mix lang siya. Oo. Mix lang siya. Nag-study ako ulit for another year. So ito, more on content creation na siya. Sabi ko, meron na akong background eh. Kasi di ba Oo. nag-travel na ako. Ang dami ko nang gusto kong i-post. In-apply ko lahat din. Mhm. Yung mga ginawa nila. So, yung mga previous travel ko, ginawan ko na ng mga magagandang reels. Like Oo. yung hook, yung timing, Mhm. yung algorithm. In-apply ko Nice. talaga lahat. Doon na siya lumabas. Doon na siya. Kasi parang nag-trending. drone na siya. May nag-trending post siya ka naman. eh. Nagka Oo. 500,000 views. Nice, oo. 300,000 views. Pero hindi mo siya makukuha na parang as money kung pwede palang Kung pera pwede na lang. yan. O $1 per view. Mas lumiwanag yung Ah. ko. Sabi ko, kaya pala. Saka nagkaroon ka ng motivation Oo. na parang, wow, 500k views. Isipin mo Oo. gaano kadami ang 500k na Oo. tao na nanood or Totoo nag-like yan. or tiningnan nila yung pinost mo, di ba? So parang, Oo. ito na naman, may nag-ignite na naman Oo, kay Ray. so parang Nice. lumiwanag yung ko talaga, vision. Sabi ko, kung ipupush ko to, parang doon na talaga siya papasok na magta-travel ako Oo. whilst earning money. So yun nga. So may nag-reach out sa akin na from UK based pa. Sabi ko, ano pa, Brito? international pa. Good timing din. Nung time na yun, andyan siya sa nasa lugar namin. Oo. So good, nung kinausap niya ako sa social media, nagkita kami in person. Mhm. Sabi niya, but why not you go to UK? Wow. Sabi ko, grabe yung kaba ko nun. Kasi, syempre yung takot ba? Tapos ako lang mag-isa. Tapos sabi ko, I mean, kaya naman. Pero sinabi ko yung totoo na, nakaano pa ako, Philippine passport. So, kailangan pa umpalay ng visa. Walang problema. Apply ka ng visa. But I need you in 3 weeks. Wow. In 3 weeks. Mind you, mga kasinigang, this is all paid, na travel mo. Oo, yes. That was all paid expense. Inano ko siya, pinush ko talaga. So, pumunta ako doon, nag-travel with one of the pinakamagandang camper van na na-try ko. Kasi Wow. nag-motorhome din ako eh. Oo. Nag-camper van din ako sa Wanaka, ganun, sa Queenstown. Ito pinaka-luxury talaga, luxurious na camper van. This is all paid pa din. Oh, all paid. Oo, all paid. Like from ticket to camper van, to even food, kahit activities, gusto niya activities, gawin mo lahat ng activities kung kaya mo. May binigyan ka niya ng budget? Like, ito yung budget Wala mo? siyang budget. Wow. Kasi ang plano namin is, gusto niya, syempre, magdedepende next. So, ng time it is my first time. Kasi, meron din mga dapat gawin na i-adjust mo. Like, for example, kailangan kasi may fee ka, di ba? Kung gusto nilang gagamitin sa website. Pero, pinush ko sabi ko, ibibigay ko lahat ng content sa'yo. Walang extra fee. Walang extra fee. Gagamitin mo sa website mo kahit saan. Pero ito yung kapalit. Kasi gusto ko din ang experience kasi ang binabayaran mo diyan eh. Like, saka, like sa mga content creator din natin dito sa New Zealand, try to negotiate din. Hindi lang nag-offer sila is para lang ma-close. Okay, let's just close this. Try to, makipag-bargain ka din sa sarili mo. With that being all expense, meron ka pang like parang salary in terms of doing that? May another pa, monthly salary pa yun. Wow. For 2 months. Galing. So, nung nag-travel ako, for 1 month, sorry. Nung nag-travel ako, sobrang ganda. Kasi nag-enjoy talaga. Sabi ko, parang millionaire talaga ako nung nag-travel ako. Kasi wala kang gasto eh. On top pa nun, may sweldo ka pa.
Sarap. Tapos hindi mo magagamit yung sweldo mo. Kaya nga. Oo, tapos nag-camp ako sa ibabaw ng bukid. Makikita ko sana yung Northern Lights kaso hindi na kaya kasi mga 3 AM yun dapat. Pero Oh. makikita ko sana yun pero hindi ko nakita. Doon sa travel na yun, doon talaga ko na feel yung freedom. Mhm. At yung feeling na I can do anything I want. Basta I just follow the proper way, which is be do have. Be do have. Yes. So you start from inside Yeah. and then you do it outside and then eventually it will attract you. Yeah, you need to start from so not outside. You don't need to wait anyone. You need to start from yourself talaga. Would you encourage our fellow kasinigang to do the same? Ang daming mga Filipinos out there na ito yung passion nila eh. Like parang they are very skillful, like they have the edge to do it. Would you recommend doing UGC or content creation as a full-time job? I would say yes. But you need to be talaga the being. You need to be consistent. And also wag kang mawala ng pag-asa. Like for example kasi ang business in general may ups and downs talaga yan. But ang importante diyan consistent ka, Exactly. diba? So kapag down yung mo, for example, wala ka masyadong income niyan, wag kang mawala ng pag-asa kasi I'm sure babalik din yan, gaganyan din. I mean, yung flow ba, which is normal talaga yan. Focus ka sa B mo, focus no? ka lang sa business mo. Saka sa Focus ka B. lang. Be Oo, sa B consistent. mo. Be courageous. Tapos kung mafe-feel mo kasi yan, kahit anong business pa yan, basta mafe-feel mo na purpose yun yung purpose mo sa buhay, ipupush mo talaga. Nice. Yes. And don't be afraid talaga na gumawa ng mga mistake. Kasi yun din yung na-feel ko noon eh. Natatakot akong gumawa ng mga mali. Kasi baka ma-judge ako. But eventually, lahat pala tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Kasi natatakot ako nung time na yun na ma-judge. Marami sa ating mga Filipino na parang quite hesitant na mag-invest sa sarili. Like parang in a way na parang, like for example, photography, content creation, parang nung panahon mo, like parang, totoo ba? Yan ang gusto mong gawin? Totoo. Kahit nga parents ko, Diba? Like mga parang, doubts din. hindi ka bubuhayin yan. Pero ngayon, ang yayaman ng mga content creator sa Oo. Philippines, diba? Yes. Una kong inisip no, how can I do it as a full-time? Mhm. So ngayon, nag-change na siya. How can I share sa lahat ng tao, especially sa mga Filipino na gaano kaganda mag-travel, gaano kasarap ang feeling na mag-travel, gaano ka fulfilling at yung freedom travel. So, pag pupunta sila dito, makikita nila yung mga content ko, very informative, educational. So, mas magiging kampante sila mag-travel. tama. Kasi nga ay may traveler or content creator na napupuntahan mo at doon mo nalang isi-search kung ano yung gusto Ginawa mong na ni mangyari. Ray. Oo. Ginawa na ni Ray, pinuntahan na niya, nilista na niya yung mga dapat niyong gawin para hindi niyo na problemahin. Oo, yes. Gusto mo is makatulong. Oo. Kasi kung always kong isipin, ay gusto ko magkapera, mawawala at mawawala din yan na drive. Kasi andito, doon ko din nalaman na yung purpose pala is not always about you. It's always na kung ano yung masaserve mo sa ibang tao. Gaya ng mga sa money, like 'di ba sa money like you invest or you're very maluwag sa money, like you try to help other people. I will help you, ito yung spare money ko. Pero magtataka ka bakit yung tao na yun laging abundant, laging maraming pumapasok sa kanya. Kasi he's trying to help other people and then the universe just give it back to him. Yes. Whereas merong mga tao na parang, Always na receive ng receive. ito lang yung money ko eh. Like parang, I don't want to spend this. Bigyan mo ako kasi konti lang yung meron ako. Walang babalik sa'yo kasi just keep it to yourself. Totoo. Ano gusto mong sabihin sa Ray, sa dating Ray noong 2016? Wow. Okay. I would say na thank you. Ganun na lang. So thank you dahil Tara. thank you and goodbye. Okay, bye. So thank you kasi parang hindi ka na-give up. Thank you dahil ginawa mo yung kung ano talagang feeling, yung purpose mo sa buhay. Hindi ka nag-give up na hindi ka nag-stop din tumulong. Like in your own way. Yeah. Like not always financially but also especially your time. Tapos thank you dahil naging grateful ka kahit yung sa mga lowest mo ba. Humanap ka pa rin ng mga paraan na umano ka like mag-improve yung buhay mo.
Yes. So, yeah, thank you. Parang maiiyak tayo. For the joy and for, thanks. for the love you Naging gave kanta that gave to to me. me. Oo. Ray, ganun. may mga nanonood sa atin ng mga Filipinos dito sa New Zealand. And alam naman natin na ang buhay ng nasa Weather abroad lang. ay parang, tama, Weather weather lang. May mga Filipinos tayo na maaring nanonood and they feel like they are in a survival mode or parang they are lost. They are doing this job or they're living in New Zealand na parang robot. Na parang, I just keep doing it. Ano yung message mo sa kanila? Because you've been through a lot. You've been through the rock bottom of the bottom. Oo. Ano yung maipapayo mo or ma-advise mo sa kanila? Para sa akin is ang unang gagawin. Wala kasing talagang step by step. Kasi iba-iba tayo ng mga challenges sa buhay. Tama. Iba-iba din tayo ng coping mechanism. But base sa experience ko, patawarin mo talaga ang sarili mo. Kasi dun ka, pag dun ka magsa-start, parang mas mabubuhayan ka na makahanap ng kung ano yung gusto mong gawin Kasi hindi mo inacknowledge mo yung problema, but that doesn't mean na ikaw na yan. That's not who you are. Yeah. Tapos focus ka sa solusyon. So ang sabi kasi ni Jim Fortin, you are where your attention is. Kung saan ang attention mo, dun ka din. Kung ang always attention mo is problema, you are lost. You are ganito. Wala talagang solusyon na maano niyan. Kasi yung neural pathway mo, Wow. Neural pathway. Nagka-neural Charot lang. pathway tayo dito. Yung ang mangyayari ka. Nagising si First Neural Noel. pathway. Kasi ang style kasi niyan, kung saan yung attention mo, dun ka din. So dapat ang attention mo is sa solusyon. How to do it. You need to be, do, have. So also maging habit na maging grateful kung ano yung meron sa'yo ngayon. Yes. Ganda. Kasi sa sobrang lost mo, hindi mo na ni-realize kung ano yung mga magagandang bagay na nangyari sa'yo. Ano yung totoong ibig sabihin ng laban lang para sa'yo? Para sa akin, ang laban lang is parang nandito tayo parang inisip ko siya na dito sa mundo, it's like a school. Nandito tayo to learn, to enjoy, but not to avoid yung mga experiences. Kasi yun yung nagpapa-learn sa atin. Kasi kapag i-avoid mo yung you need to be aware na may negative at positive talaga. Kasi hindi pwede na puros positive lang, hindi puros negative lang. So you need to be aware na. And ganyan talaga ang buhay. May positive, may up and down. Yan. So like yin and yang, ganon. So ang gagawin mo na lang is you just need to go through. You just need to laban lang. Yun yung parang naging motto ko sa sarili ko. So anytime kahit yung mga friends ko, like gagala kami, kakain tayo sa labas, laban lang. Kakain. Ganon. Lalo pala, no? Eat all you can. Kaya pala laban lang. Laban lang. So parang yung ginawa ko na motto, parang every time magsasabihin ko yan, parang may something inside me na magpupush through. Yan. Kasi at the end of the day, like, for example, ang gusto ko is yung mga 3D materials. Like, camper van, maraming pera. Yes. Hindi mo yung madadala talaga. Once you transcend. Totoo. Yes. May iwan yan. If you're in a religious, hindi mo yung madadala sa langit. But me, hindi mo yung madadala, ang madadala mo lang is yung mga values na ginawa mo at yung mga ginawa mo sa ibang tao. Kung maganda ba, 'di ba? Yun yung magpapa-lift up sa iyo Kasi lahat tayo marunong alam naman natin may spirit tayo, 'di ba? So kung if you have fear of rejection, jealousy, hindi mo yung madadala. Actually bababa ka pa. So if you are pure of love, if you are generous, if you have unconditional love, if you have like to share without asking for anything, ganun. Yun yung dadalhin mo, hindi yung mga 3D materials dito sa mundo. So laban lang. Yeah, so laban lang. Yeah, laban lang talaga sa buhay.
Baka may mga Filipinos or kasinigang tayo out there na naghahanap ng isang content creator, Yes. UGC, or gustong magpa-manage ng social media nila. Ray, saan ka nila obrang hanapin? Meron akong Facebook, Instagram, and TikTok. So, ray.travel with a 2R. So, Ray Traveler. Traveler. Ray Traveler. Ganun lang siya. So, mahanap mo ko doon. And then, also, if you want to learn more about sa travels dito sa New Zealand, North and South, very easy. Yeah, no gatekeeping. Exactly. Yes. Kung may mga Filipinos din na may business sa Philippines and they would Yes. like to invite you, are you open din naman sa mga ganun? Oo no? naman, Like, yes. Kasi gumagawa din ako ng itinerary, ng maps, ng Nice. activities dito. Also, yung parang travel and tours. Yes, nice, gumagawa. nice. So, I would love to connect Help with them. them. Yeah. Especially, so mas madali na. Oo. Kasi ako nga, naka-experience din ako ng tour guide. Naging tour guide din ako. So, lahat talaga, same niche lang siya about travel. So, you can, contact me. Exactly. And thank you so much, Ray, sa time and effort mo para matuloy Yes. itong podcast natin. After few weeks of setting this podcast, finally, natupad na din. Kung gusto nyo ng mga travel tips and kung gusto niyo ng full-time job na kagaya ng kay Ray, please do contact him. And kung nagustuhan din ninyo ang episode at marami pa kaming i-upload na magaganda at interesting na episode, please do like and subscribe sa page namin, which is Sinigang Society. And once again, Yes, thank you so much. I'm Vince Ray, aka Ray.Traveler with a 2R. I wanna say thank you sa buong cast ng Zinigang and also sa community and also sa lahat ng mga manonood. Yes, and I wanna bless this Sinigang Society na mas mag-boom pa. Like a boom tarat-tarat. and hopefully na may matutunan talaga kayo sa mga usapan natin ngayon. And then don't forget to share and like kasi di natin alam, 'di ba? May mga tao pa lang same yung exactly, experience mo o yeah. yun na lang yung parang reciprocation niya sa amin. Like no other else. Like, Exactly. like to share other people para malaman din lang hindi sila nag-iisa. Exactly. Yes. And meron pang same journey and baka may mas Mas rock maganda. bottom pa na pinaka-bottom journey pa. na survive ni Ray Traveler. Yes. Thank you so much. You're, Once again, I am Ray Traveler and I'm part of Zinigang Society. and I am Kill and this is Sinigang Sinigang. Society. Yay! Sinigang. Woo! Grabe.